Ang Prague ay isang lungsod na may balansing halo ng kasaysayan at modernong buhay. Hindi na kailangan ng imagination para ma-appreciate ang city. Sapat na ang simpleng paglalakad sa mga cobblestone streets habang napapalibutan ng mga lumang gusali, simbahan, massive! At mga makasaysayang tulay. Hindi rin ito sobrang glamoroso gaya ng ibang European capitals, pero may sariling charm ang Prague sa pagiging totoo. Maraming cafes, street performers, at maliliit na tindahan na nagpapakita ng lokal na kultura sa simpleng paraan. Good morning everyone. Nandito na kami sa Czechia, dito sa Czech Republic kung hindi niyo alam. Dito kami ngayon sa Prague. Galing kami ng Berlin kahapon. At dito naman kami mag-i-stay ng ilang araw. Tagilid ang panahon, medyo malamig. Pero kaya naman. At least walang araw, hindi kami pinapawisan paglalakad. Okay, so ang una natin gagawin ngayon ay uunahin nating akitin yung pinakamataas na part nitong Prague. At doon, para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang city view nitong city. Isa itong Prague sa lahat ng city na pinakagusto ko dito sa Europe. Ang ganda ng Prague ay hindi lang nasa itsura nito, kundi sa pakiramdam na dala ng lungsod. Kalmado, ligtas, at may halong respeto sa nakaraan. Para itong lugar kung saan pwede kang huminto sandali, huminga ng malalim, at maramdaman kung gaano kasimple pero maayos mabuhay sa gitna ng kasaysayan. Nandito na kami sa ibabaw ng Huron at isa ito sa pinakamagandang spot dito sa Prague. Dito ito sa Radkany Square. Dito ang unang-unang dapat nyong spot na puntahan para parang kumpletong-kumpleto na agad ang inyong bisita dito sa city. Kasi from here, napakadaming magagandang mga structures kagaya ng napakaganda, di ba? Yung view ng city dito niyo rin makikita. Kita niyo yan? O, pakita ko sa inyo ang paligid. Enjoy! Ang paligid ng Castle Hill ay tahimik pero puno ng karakter at kasaysayan. Dito kapansin-pansin ang mga cobblestone streets, mga lumang gusali at mga cafes sa paligid. Dito sa taas, tanaw ang buong city, mga pulang bubong, simbahan, at ang Blutuva River na humahati sa gitna ng city. Sa loob ng Castle Complex, mararamdaman ang bigat ng kasaysayan sa bawat sulok. May mga open courtyards, gardens, at tanawing pwedeng pagmasdan ng matagal, lalo na sa Royal Garden, kung saan presko at maaliwalas ang paligid. Ang St. Vitus Cathedral na nasa pinakagitna ng complex ay isa sa mga kapansin-pansing bahagi dahil sa laki ng mga detalyeng architectural nito. Wow! Ayan no? So ito na yon, yung pangalawang courtyard ng palace. Ito yung makikita ninyo, itong tower na ito na napakaganda ng mga details. Grabe, massive! Massive talaga, grabe. Pwede kayong maglakad rito sa palipaligid ng cathedral na ito, nitong palace. At marami kayong makikita dito, napakaganda nitong mga walking street dito. So ito na, pakita ko muna sa inyo ito. Wow! At syempre hindi pa ito yung pinakamagandang view. Marami pang spots na may mas magagandang view. Doon pa sa may unahan na yon, may magandang view doon. Iikutin muna namin tong paligid. And then bababa kami ng unti-unti dito sa daan na ito. Pababa sa city center. Hindi na kailangang maging mahilig sa kasaysayan para ma-appreciate ang ganda. Sapat na ang simpleng pag-upo at pagmasdan kung gaano kaayos at kalmado
ang paligid ng Prague Castle. Napakadami nilang mga green spaces na nagbibigay ng fresh na hangin dito sa kabuuan ng city. Napakadami nilang parks, mga lambak, mga burol na punong-puno ng mga puno at mga halaman. Kaya masarap ang hangin dito. Kung gusto niyo makita yung changing of the guard, punta kayo dito ng bago mag alas 12. Alas 12 nagpaparade yung guard galing doon sa dulo doon hanggang dito sa gate ng palace na ito. Picture muna tayo rito. Ingatan ko nakaakyat. Nakaakyat kaya? No? Oh, there. Okay. Bawal. So, hindi pwedeng akyatin. Wow! Tingnan nyo naman yun, no? Ganda niya, no? Promise. Promise. Ako, bihira ako mag-promise, pero ngayon, ipapromise ko talaga sa inyo. Promise, napakaganda. I-recommend ako, personally, bumisita kayo dito sa Prague. Okay? Kung hindi nyo kaya bumisita sa Prague, panoorin nyo na lang itong vlog ko. Manood na lang kayo. Saka i-like na lang ninyo, tsaka mag-comment na lang kayo. No? At napakasariwa ng hangin. Grabe, napaka-relax talaga. Isa ito sa mga city na pinuntahan namin na napakasariwa ng hangin at napaka-relax ng paligid. Kahit maraming tao, hindi ka may stress. Sa Paris, palagi akong stress. Every time napunta ako sa Paris, stress ako doon. Never ako nakapag-relax. Hindi ko alam kung bakit. Sa Paris, ang dumi. Dito, tingnan nyo, Prague, dito sa Czech Republic. Napakaganda, napakabango ng hangin. Ang Prague ay isa sa mga lungsod sa Europe na talagang pinapahalagahan ng kalikasan. Kahit puno ito ng mga lumang gusali at makasaysayang architectures, ay kapansin-pansing napakaraming park, gardens at puno ng puno sa paligid. Mula sa mga kilalang lugar tulad ng Letna Park at Petrin Hill, hanggang sa mga tahimik na open spaces kung saan naglalakad ang mga tao tuwing hapon. Hindi kaila ang balance ng city at nature, kaya hindi nakakagulat na sariwa ang hangin kahit nasa gitna ka ng city. Dahil din sa maayos na urban planning at disiplina ng mga taga-Prague, na nanatiling malinis at maliwalas ang kapaligiran. Ang kabuuan ng city ay parang isang halimbawa ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Hindi uso ang tambak na basura, uusok ng sasakyan, at marami ring gumagamit ng bisikleta o pampublikong transportasyon. Kaya siguro kahit ilang ulit kang bumalik dito, may kakaibang ginhawang hatid ang fresh at kalmadong hangin ng Prague. Yung paligid itong hill na ito ay napakaganda, masarap maglakad, napakaginhawa ng hangin. Tingnan nyo naman, napaka-green ng paligid, napakadaming puno, napakadaming halaman. Tingnan nyo sa ibaba, oh. May mga vine grapes pa dyan sa ibaba. Ayan. Tingnan nyo yung mga layers na yan, mga vines, ano yan, grapes. Tapos tingnan nyo yung view ng city rito, unobstructed. Dito, yung mga tao, doon nagsisiksikan, din la alam na may magandang view rito. Unobstructed view ng city. Dito lang yan. Hanapin nyo itong fountain na ito. Yan. Ganda. Grabe. Nakaka-relax talaga yung view. Napakaganda. Ang isang advice na may bibigay ko sa inyo kung akit kayo dito ay
magdala kayo ng inumin o kaya ng tubig kasi medyo pricey ang tubig dito sa taas o yung mga inumin na ganito. Medyo tourist trap siya. Kaya advice ko magdala kayo ng maraming tubig at saka ng kung ano ang mga gusto ninyong inumin habang naglalakad o namamasyal. 3.5 euro para sa ganito, sa soft drinks. At 3 euro para sa tubig. Sa ibang lugar, sa ibang city, usually 2 euro, 1.5, 2.5 euro. Dito 3 euro at 3.5 euro itong mga ganito. Kakaikot dito sa gilid-gilid ng palas. Nakakita kami ng may shortcut na hagdanan pala kung gusto niyo pumunta dito sa harap itong katedral. Yan, para makita ninyo yan yung golden clock na yan at saka yung mga gold details niya. At ito yung pinakaharap dito sa loob ng compound na to. Hindi ko alam kung saan yung entrance pero umikot kami sa paligid nitong katedral, tapos may nakita kami hagdanan dyan, tapos dito kami lumabas. Na surprise nga ako kasi napakaganda at saka naka-shortcut kami. Parang yung hagdanan ay parang walang dumadaang ibang tao kasi parang ano siya, yung parang restricted. Pero sinubukan kong pasukin. So ito yung makikita nyo. Kung gusto nyo makita tong harap nitong katedral, hanapin niyo yung hagdanan na yon. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito yung hagdanan. Yan, yung hagdanan na dinaanan namin kanina, yan. Paakyat dito sa harap ng katedral. Pakita ko sa inyo. Okay. Pag nakarating kayo dito sa view na ito, yan, dito sa paligid sa may garden, makikita ninyo yung view na yan. Tapos andyan yung hagdan sa ibaba. Ayan. Makikita nyo to. Papasok kayo dyan kasi mukha siyang restricted kasi may mga sign na ganyan. Pero hindi. Akit kayo dyan, shortcut yan, papunta doon sa harap ng katedral. Relax muna tayo, upo muna kami dito at i-mesmerize muna namin ang ganda nitong mga structures dito at saka nung paligid habang nagpapahinga. So ganun ang dapat din ginagawa ninyo pag kayo ay nagta-travel. Huwag ninyo masyadong stressin yung sarili ninyo para mas memorable at mas ma-enjoy ninyo yung inyong mga travel. And then mag-unti-unti na tayong maglakad pababa naman dun sa city center. Okay, so pagkagaling ninyo maglakad-lakad dun sa paligid ng Red Square at saka dun sa Palace at bababa na kayo sa Old Town, huwag kayong dumaan dun sa, pag nakaharap kayo sa Old Town, yung view, huwag kayong papunta dun sa kaliwa, huwag kayo dun sa hagdanan sa kaliwa. Dito kayo sa kanan, itong view na to para makita ninyo itong, yan. Napakaganda, napaka-scenic ng view habang bumababa kayo sa Old Town, especially sa gabi. Sinubukan namin bumaba sa gabi dito noon. Napakaganda kasi nakita niyo yung mga lights na yan, yung mga lamp. May mga ilaw yan. Pag may ilaw yung mga lamp na yan, para kayong naglalakad sa fairy tale. Napakaganda. Gabi o kaya hapon pag nagsimula ng umilaw yan. Ganda, grabe ganda. Tapos saktong-sakto pa yung weather. Uy, tumulo na. Yung brown. Sa akin yan, ha? Habang nanonood ng magandang view na yan. Yan. Oh, tingnan nyo naman. Ganda, di ba? Kahit saan corner ka magpunta, kahit saan ka lumingon, napakaganda ng mga tanawin. Ang pagbaba mula sa Castle Hill ay isang napakagandang experience na magiging bahagi ng araw mo, hindi bilang isang turista. Ang daan ay pasigzag-zigzag, gawa sa mga cobblestones, at napakagandang iba't ibang anggulong tanawin ng city. Habang sa gilid ay may mga tindahan ng souvenirs, maliliit na cafe at mga taong nagpipicture o simpleng naglalakad lang. Tahimik pero buhay ang paligid. Bawat hakbang pababa ay parang simpleng parte ng rhythm ng araw. May mga upuan sa gilid kung saan pwede kang umupo saglit at panoorin ang dahan-dahang pagbabago ng tanawin habang lumalapit sa mas abalang bahagi ng lungsod. Ang kabuuang experience ay parang normal na lakad
pero may malalim na history ang lugar. Hindi dahil sa drama o mystery, kundi dahil alam mong nasa gitna ka ng isang syudad na marunong mag-alaga sa sarili. Simpleng pagbaba lang mula sa isang makasaysayang burol, pero may kasamang pakiramdam ng connection sa lungsod sa pinaka-natural na paraan. Asa bangka-bangka kang ganun dun, oh. No? Maganda dito. So, recommended maglakad-lakad kayo dito sa Lesser Town. Kasi ito sa magandang pasyalan. Medyo maganda-ganda ang history nitong Lesser Town. Isa ito sa area nitong Prague na devastate ng flood. Bumaha itong ilog ay umapaw at ang flood ay umabot hanggang sa kalagitnaan ng mga building. Makikita ninyo, papakita ko sa inyo, may mga number yung building dito na kung saan hanggang saan umabot yung mga yung tubig. Ayan yung nakikita ninyo yung mga number na yan. Yan. Watermark. So. Yan yung ganyang kataas nung 1890, tapos 2002, ganun kataas. Binaha itong Lesser Town na ito, kaya napakaganda ng history nito, ang story nitong Lesser Town. Mas mababang lugar, mas mataas ang tubig. So iba-iba yung galing ko, no? Ha? Galing ko, iba, alam ko yung history. Siyempre, pag pumupunta kayo sa isang lugar o sa isang city, alamin niyo yung story nung inyong pinupuntahan. Ayan o. Water level. Pakita ko. Ayun, nakita niyo yun, yung water level na yun. Yung 2002, napakataas yun. Yun, 2002, 1784, 1845, 1890, tapos 1940 dito. Lahat ng bahay dito ay may marking na ganyan dahil nga yun yung level nung water na yung baha, yun yung taas ng baha nung mga panahon na yon. Sa kabila ng mga sakuna, panatili nilang maganda itong city at malinis. Ang Lesser Town o Mala Istrana ay lugar para sa tahimik na araw sa gitna ng Prague. Hindi kasing gulo ng Old Town, pero buhay pa rin sa sarili niyang paraan. Dito makikita ang halo ng lokal na pamumuhay at kasaysayan, kung saan may mga lumang gusali na ginagamit pa rin bilang cafe, maliliit na hotel o tindahan. Makitid ang mga daan, minsan paikot-ikot, pero maayos at malinis. Kaya masarap lang maglakad at obserbahan ang paligid. Ang Lesser Town ay may kakaibang personalidad, mas relax, mas lokal, pero may mga sulok na puno ng simbolismo at karakter. Isa sa mga pinakatanyag dito ay ang Lennon Wall, isang makulay na pader na puno ng graffiti, lyrics at mensahe ng kapayapaan. Hindi ito tourist spot na sobrang ganda o perpekto. Sa halip, makikita mo ang mga patong-patong na pintura at sulat mula sa iba't ibang tao sa mundo. Parang koleksyon ng damdamin na hindi na kailangang ayusin. Dito makikita kung paano naging simbolo ng kalayaan at ekspresyon ang isang simpleng pader sa gitna ng lumang distrito. Isa ito sa spot na dapat yung tignan dito sa city center ng Prague. Sayang kasi wala akong pandikit na sticker. Sana may dala akong sticker ng aking YouTube channel. Na-edit ko sana dyan. Kita sana yun. Wow! Ayan o. Ayan siya o. Hindi siya sobrang linis o maayos gaya ng ibang parte ng Prague. Pero ganda. Dito nagmula ang kanyang charm. Totoo, imperfect, at buhay. Sa paligid-ligid ng Lesser, babalik ka sa makikitid na kalsadang may halong amoy ng kape at echo ng mga tram sa malayo. Walang engranding eksena, pero sa simpleng ganitong lakad, makikita mo kung gaano kakulay at kalalim ang karakter ng Lesser Town. Hindi ito lugar para sa mabilisang sightseeing. Mas bagay ito sa mga gusto ng mabagal na lakad, yung tipong gusto mo lang maramdaman ang normal na araw sa Prague. Makikita mo ang mga lokal na nagkakape sa labas, mga turista na tahimik lang na nagpipicture, parang natural lang silang bahagi ng araw-araw na buhay dito. Ang charm ng Lesser Town ay nasa pagiging totoo at walang arte. Hindi ito isang lugar na nagpapanggap na magarbo, simple, maayos at may karakter. Kapag naglalakad dito, mararamdaman mong ito yung bahagi ng Prague na hindi masyadong kilala pero punong-puno ng history at kusa mo lang mauunawaan kapag nandun ka. Traffic light na tong street na to. Napakaliit, isang tao lang ang kasya, so kailangan mo maghintay ng green
Ayan, green na. No, tayo na. Saya ba? Oo. Pwede kayo maglagay ng love locks dito. Ito ang pinakamaliit na street dito sa Prague. Pinaka-tiny street. May traffic light. Dito yan, hanapin nyo itong building na ito. Kung gusto ninyo ng damo, marijuana, gusto nyo mag-drugs, meron din yan dito sa gilid. Dito rin sa Prague, famous sila sa mga bohemian glasses. So kung gusto ninyo mga bohemian glasses, gusto nyo bumili, souvenir, dito kayo bumili sa Prague. Ito naman yung Design Museum na kung meron kayong extra time ay pwede nyo rin bisitahin. Maganda rin itong Design Museum na ito. Nandito lang yan sa gilid ng Charles Bridge. Ayan. Tapos ayun yung Charles Bridge. Aakyat na tayo doon. So itong Charles Bridge ay isa sa pinaka-iconic at famous na puntahan dito sa Prague. Hindi nyo pwedeng hindi pupuntahan to dahil pag hindi nyo napuntahan tong Charles Bridge ay walang kwenta ang bisita ninyo dito sa Prague. Ito na yung entrance ng Charles Bridge at nandito na tayo sa simula niya. Tingnan nyo naman yan. Yan oh, ganda, grabe. So andito na tayo sa simula ng Charles Bridge dito sa side ng lesser side. At pupunta na tayo doon, tatawid na tayo sa Old Town. Kabilang nito ay yung Old Town. So ito yung bridge, isa itong famous na bridge dito sa Czech Republic o dito sa Europe. Napakaganda. Ang Charles Bridge ay isa sa pinakakilalang architecture sa Prague. Simple, diretso, pero punong-puno ng detalye. Pero hindi lang ito basta tulay. Isa ito sa pinakakilalang tulay sa buong Prague o sa buong mundo. Ang Charles Bridge ay itinayo noon pang 1357 ni Emperor Charles IV. At hindi lang ito basta tulay. Ito ay isang simbolo ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isa dito ang statue ni Saint John Nepomuc. May sabi-sabi na kapag hinawakan mo ang rebulto ni Saint John Nepomuc, ay babalik ka sa Prague balang araw. At parang totoo nga, dahil isa kami sa babalik-balik dito at marami pang iba. Hindi lang dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil sa kakaibang pool ng city. Sa magkabilang dulo ng tulay ay may tower na parang bantay ng kasaysayan. Sa palipaligid, maraming street artist at mga vendors. Pero hindi ito nakakaabala. Parang bahagi na sila ng araw-araw na buhay ng tulay. Dito maririnig ang echo ng violin o saxophone mula sa mga music artist na nagpe-perform at nagbibigay ng magaan na atmosphere habang naglalakad ang mga tao. Mula sa gitna ng tulay, makikita ang isa sa pinakamagandang tanawin ng Prague. Sa isang banda ang Prague Castle na nakatayo sa burol at sa kabila naman ay mga bubong ng simbahan ng Old Town. Sa ilalim ay ang Vltava River na madalas may mga tourboat at refleksyon ng ilaw kapag gabi. Grabe, puro party boat yung mga yan. Wala itong drama o engrande, pero habang nakatayo sa ibabaw ng tulay, mararamdaman mong saksi ang tulay na ito sa tunay na buhay ng lungsod. Tahimik, matatag.
Grabe, ang dami. Nandito na yata lahat ng santo dito sa Charles Bridge. Nakita niyan yung mga napakahaba pa niya. Hanggang doon pa siya sa dulo. Hindi ko maipapakita sa inyo lahat ng detalye nitong bridge kasi mamamatay na itong aking camera. Wala na, drain na. Pati yung aming backup battery, yung aming power bank. Yung aming power bank ay drain na rin. Wala na, zero. Mamamatay na ang aking camera. Grabe. Para akong parang ka lang naglalakad ng nananaginip. Ganun kaganda. Napakaganda. Oh. Tingnan nyo naman yan, oh. Ganda, diba? Ganda talaga.